Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel. At eto, napapanahon na pag-usapan ang nangyaring pag-collapse ng tulay diyan sa Santa Maria mga kaibigan sa Cabagan, Isabela. Ano nga ba ang rason bakit biglang gumuho ang nasabing tulay mga kabalita? At ayon po sa ating bubuin, ito po ay pinunduhan ng halos 1.2 billion mga kabalita. Mangtakin niyo po ang laki ng naubos ng nasabing proyekto mga kaibigan. Ito po ang video, panonoodin po natin ito po ay sa kortesiya ng Cagayan Valley Express News mga kabalita. At dito ay mapapansin po natin halos approaching na po ng ending ng tulay ang nasabing truck nang biglang gumuho ito mga kabalita. So isa sa mga posibleng dahilan, ano ang inyong masasabi mga kaibigan? Tinipid ba ito? O ito po ay mali ang disenyo mga kaibigan? Saan ba kinuha ang plano ng nasabing tulay mga kabalita? Lahat po tayo ay may karapatan na pumuna dahil ang pagkakaalam naman po natin ang pundong ito ay galing sa national government ng ating mismong pamahalaan mga kaibigan, na kung saan ay tax po ng taong bayan ang binabayad dito o ginastos mga kaibigan. Sinadya po natin na hinaan ng kaunti dahil napapakinggan po natin ang masayang pag-uusap ng driver ng truck at yung kasamahan niya po mga kaibigan habang sila ay bumabagtas sa nasabing tulay na walang kamalay-malay ay may trahedya po pa lang paparating bago pa sila tuluyang lumampas sa tulay na ito mga kaibigan ay gumuho po ito. Napakatindi ng pangyayaring ito mga kaibigan. At ang mas mabigat dito ay halos ang truck driver lamang ang sinisisi mga kaibigan. Kesyo ganon, kesyo ganyan mga kaibigan. Pag-usapan natin ang kapasidad ng nasabing tulay mga kaibigan. Ang kapasidad ng nasabing tulay mga kaibigan ay humigit kumulang 100 tonelada. So ayon naman sa mga eksperto, ang isang truck na pinakamabigat na may kargamento mga kaibigan ay hindi pa aabot o hindi lalampas sa 80 tonelada. Ayan. So saan may problema ang pangyayaring ito mga kaibigan? Hindi po ba natin pwedeng imbestigahan na baka naman may 200 tonelada na buwaya na nakasunod sa truck na ito habang ito ay bumabagtas diyan sa tulay na yan mga kaibigan? Ang nais lamang po nating iparating dito mga kaibigan ay patas na investigasyon ang gawin po natin. Ilang beses na po ba ang isang Juan de la Cruz ay nasadlak sa ganyang senaryo mga kaibigan? Hindi lamang po yung truck driver kundi yung iba pang kababayan po natin na mahihirap na kaya lamang pong apak-apakan ng matataas mga kaibigan. Hangarin po natin mga kaibigan na magkaroon ng patas na investigasyon dito sa pangyayaring ito mga kaibigan, nang sa ganon sa mga susunod pang proyekto sa ating bansa mga kabalita ay wala na pong mapapahamak. Tandaan po natin yan. Tayo din ang magkakaroon ng mas mabigat na problema pagka ganito lagi ang mangyayari sa ating bansa sa mga proyekto ng ating gobyerno mga kaibigan. Yun lamang po ang ating nais dito.